Evening po mga kababayan ma'am sir. This is Gam, the Filipino General ng pong lingkod. So today is June 9, 2026 at tayo ngayon ay papunta yan sa may Greenbelt 5 sa may Legazpi Street, San Lorenzo, Makati. O dalawang drop to. At dadalhin po natin sa una sa may Lopez Drive, sa may Hidalgo Drive, Poblacion, Makati. At final destination sa may Kai Garden Residences, sa may Malamig, Mandaluyong po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti para nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. At kung anong pinag-uusapan dito ay pawag dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila.
dito, no? Ayan po. Ayan po yung nakakasya. Diretso na po tayo. Ayan. So, siya po yun. So, Pinagdaanan nung biktima ito to think major na itong kaso ito ay isa lamang ito sa milyong-milyong mga kababaihan na posibleng nakakaranas ng ganyang mga pang-aabuso. Ano ho ang ano po ba dapat na maipapayo po ninyo doon sa mga other victims na nakakaranas din ng kaparehong pangyayari po sa kanilang mga tahanan na sarili nilang kaanak yung mismo na naabuso sa kanila? Doon sa mga katulad po nito na ang instant is natatakot po sila kasi makapagdudahan sila. Lalo pa po ito, isang tirahan lamang po sila ng nung kanyang mga nung kanyang mga nag-aabuso sa kanya, kaya anumang oras ramdam niya na nasa panganib siya, araw-araw siyang namumuhay sa takot. Kumaya po kayo or gawin niyo po imagine itong ating 12 years old na to, natapos na po yung kanyang takot, na isip po niya na walang ibang tutulong sa kanyang sarili kundi siya. Kung hindi po siya lalapit at hindi po siya hihingi ng tulong, ay hindi po malalaman kung ano yung pinagdaanan niya sa loob ng 2 taon. At ganoon din po, baga mag-shed light yung nangyari din dun sa kanyang ate na throughout ng 2024 ay pinagdaanan din kung ano yung pinagdaanan niya for 2 years. So, ang ang ating WCPD natutulong po sa inyo para po kumaga po yung pagiging biktima ninyo ay hindi po mapunta sa wala. Pagbabayarin po natin yung mga gumawa sa inyo itong mga pang-aabusong ito at huwag po kayo matatapos dahil nakasuporta natin ang gagawin po natin lahat upang kayo po ay mabigyan po ng hustisya yung mga pang-abuso sa inyo. Tsaka medyo, di ba, parang would you encourage yung ginawa ng bata kahit una pinadaan niya doon, tapos siguro nung naramdaman niyang nasa safe space na siya partner, doon na niya binuhos di ba? Siyempre yung ating mga tauhan ng WCPD, trained yan sila partner Masahit kung in distress ka, hindi ba medyo? Tama po, yung una po kasi nung pinapabigay, parang ang dating is pinapabigay lang yung sulat para mag-inform kunyari, kaya lang syempre, nandun yung training ng ating mga WCPD investigator, naramdaman na agad nila, na-observe nila na itong sulat na ito ay sulat niya, hindi sulat ng kung sino pa man, kaya po, kinausap nilang mabuti, kaya nalaman nila yung katotohanan. May younger sibling ba ito, Major? May mas nakababata ba itong kapatid, itong biktima natin? Hindi po natin hindi pa po natin na-check or natanong doon sa ating investigator kung meron man po siyang nakababatang kapatid na kasama po doon sa kanilang tahanan. Well, kaya ako natanong partner kung may younger sibling itong biktima yun. Kasi syempre, mahalaga rin malaman kung ano yung kondisyon noon. Kung baka kung babae man yung partner, baka baka nakakaranas din yun ng iba't ibang klase ng pang-aabuso. Kung nagawa nga doon sa dalawang biktima na ito. Major, kumusta ho yung biktima? Ano ho yung mga tulong na ipapaabot natin sa kaniya? Pagkatapos po ng proceeding, sinirekomenda po ng ating investigador ang referral ng biktima natin para magkaroon po ng temporary shelter at proper assessment. Yung possible po na reunification niya sa nanay niya ay maingat po susuriin pa para masiguro po ang kanyang kaligtasan at ang integridad ng kaso. So, ipag-file po yung kaso sa Manila City Prosecutor's Office at yun po ating victim isa sa pangangalaga po sa ngayon ng ating naka-temporary shelter po siya para po sa para sa intervention kasi po syempre yung trauma na naranasan niya for 2 years at yung takot, ganun din po yung yung doubt niya sa kanyang nanay dahil
nung binalik po kasi siya doon sa bahay niya, is parang kinoconvince pa siya na huwag nang ituloy yung kaso. So, kailangan po natin siya maayos. Kailangan maayos po natin yung kung ano man po yung nararamdaman niya at pinagdadaanan po niya sa ngayon. Ayun. Major, bukod po dito sa kasong ito, tawid lang po ako ng very light. Kamustahin ko lang po yung paghahanda po ng NCRPO para po sa nalalapit na Independence Day. Dahil inaasahan natin na may iba't ibang grupo pa rin po magtipon-tipon para mga lampag at ipahayag yung kanilang mga panawagan sa pamahalaan. Major. Sa ngayon po, nakikipag-coordinate po tayo sa mga LGUs sa posibleng mga grupo po na nagsisecure ng permit sa kanila para sa June 12. At yun po, bilang ng ating deployment ay inaayos po natin dahil alam naman po natin na bukod sa although holiday po yung June 12, ay meron po tayo mga iba pang deployment, yung ating daily deployment sa law enforcement operations, gano'n din yun sa ating deployment sa Senate at iba't iba pang lugar kung saan nagkakaroon ng mga pagtitipon ngayong mga nagdaang araw. So yung deployment po natin ay inaayos natin at kung magkakaroon po tayo ng dagdag na pwersa or sibiramin na mga pwersa po mula sa ating mga karatilan. Ngayon mga namumonitor po ba kayong mga threat o banta sa seguridad na may kaugnayan po sa Independence Day? Sa ngayon po, wala naman po tayo na mamonitor na direktang banta para sa ating Independence Day, pero yung ating patuloy na pakikipag-coordinate at pag-monitor ay patuloy po natin ginagawa para maging handa po tayo para sa araw na yan. Pero Major, sa social media, may mga dumadaan din actually sa feed ko na may ilang mga netizen o ilang mga uploader na nagpapahayag po o nangihikayat ng kapwa nila na magkaisa at tapos parang meron pa pong mga impormasyon na may balak pong sumugod sa bahagi ng palasyo ng Malacanang. Paano po ang security sa vicinity ng Malacanang? Kung ano po yung ating ginagawang pag-secure sa mga nagdaang araw, i-check po natin kasi meron naman po tayong cyber patrollers na mga nagmo-monitor kung ano man po yung mga paghihikayat na nagaganap sa ating mga social media. So isa po yan sa ating tinitingnan po natin para po mas masiguro natin na hindi po tayo magkukulang sa ating i-deploy na personnel sa iba't iba po sa mga monitored areas natin na palaging meron mga rally, lalo pa po at may mga holiday at mga pinagtiriwang gaya po ng Independence Day. So yung po pag-monitor natin para masiguro na hindi po kukulangin at hindi rin naman po overkill yung ilalagay natin ay nakadepende po sa ating mga pagtingin kung sa mga grupo na maaari po magtipon-tipon sa June 12. Pero given na Major yung mga previous incident na nagkaroon ng gilian sa pagitan ng mga realista at mga police, ano po yung magiging adjustment po ng NCRPO? Mananatili pa rin ba yung maximum tolerance or meron tayong on the spot na ulit pag may nakita pa rin mga lumalabag po sa batas? Every time naman po na magkakaroon ng mga pagtitipon, regardless po kung meron tayong monitored na mga kung ano-ano mga pagtitipon nila dyan or mga rally, nananaig pa rin po ang maximum tolerance at ang paggalang natin sa kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang mga pananaw at mga salubin. Pero syempre po, meron pong hangganan ang ating maximum tolerance. Kung meron na po mga nasasaktan, meron na po mga nasisira, nandyan po ating negotiating team, nandyan din po ang ating arresting team na gagawin ang kanilang trabaho oras na kinakailangan na po. Major, I understand parang hanggang ngayon may mga nakadeploy pa rin kayo nagbabante sa vicinity ng Senate, di ba? Yes po, dahil patuloy pa rin naman po yung mga proceedings sa Senado. So, palabas lamang naman po ng Senado na po ng ating mga kapulisan para ensure na yung dali ng trafiko, yung mga napapadaan lamang doon na hindi naman kasama doon sa mga nagaganap sa loob ng Senate ay maayos po nakaka-go about sa kanilang mga business palabas. Oo. Major, kasama pa itong Senado sa mga paigpit nating babantayan sa Independence Day, lalo na may ongoing transition doon sa leadership. Drop off po. Since mga araw po nagkakaroon ng mga pag-ipon dyan sa labas ng Senado. So isa po yan sa ating mga kasama na ng mga babantayan ng ating mga CDM contingent sa araw po ng June 12. Major, bilang Pangulo, hindi na ako papaligi-ligi pa pupunta na po ako sa mismong punto ko na since may mga
pahayag na si Senator Ito po. Senator Win Gatchalian na merong credible threat silang Ingat po. receive Business po. sa Senado. Ano po ang paghahanda ng NCRPO? May manang Double check po ang mga gamit po. na credible threat Thank you dyan po. sa bahagi ng Senate. So ngayon po, nakabantay po ang aming, nakabantay po kami sa opisyal na pahayag ng Senate Security at ng PNP National Headquarters. So wala pa po kami maiibigay na detalye patungkol dyan dahil wala pa naman po binababa ang directive po sa amin. Alright, Judet, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office. Thank you, Major. Thank you, Major. Atin pong nakausap at napakinggan ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Tuloy-tuloy ang kanilang pagbabantay parte sa seguridad dito sa Metro Manila, lalo tinaasahan nga ang pagtitipon ng iba't ibang grupo sa darating na Independence Day. And of course, parte na nakausap siya patungkol doon sa pagkakaaresto ng lolo at tatay ng isa pong minor de edad na biktima ho ng sexual abuse. 8:45, magabay po ang spot report. Madali po sa ilang mga paalala. Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. PCMM. Tayo na sa iyo, iyo, iyo. Tayo'y mapatingin. Tayo na sa iyo, iyo, iyo. Sila'y eksperto magagaling. Sa iyo, iyo, iyo. Inyong mata ay mahalin. Iyo, executive of the God. Of the God. Iyo, executive of the God. Ang eksperto pagaling. Oh, iyo. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social Happy media. birthday! Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang mga bagong balita.